at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Anoan niya ang binigyan ng pangako? Yung mga nangasa malayo. Alin anyang malayo ito? Malayong silangan. Ayon sa Isaiah 43:5 at 6, ito ay titipunin ng Diyos, doon magmumula sa malayong silangan. Alin anya ang malayong silangan? Ayon sa History, Asia and the Philippines ni Boak, Slauson and Anderson, ito anya ay Pilipinas ang malayong silangan. Ngayon, mga kaibigan, ito yung itatanong ko sa kanya. Kaso, inubos nga eh. Ito, hindi ba totoo na patutunayan ng isa na ang batayan nila ay ang Biblia? Ngayon, ang patutunayan niya ngayon, yung malayong silangan ay Pilipinas. Saan kumuha ng batayan si Ginoong Bularan? Sa Biblia ba? Ano ang binasa niya? Kayo, wag tayong magbulag-bulagan. Asia and the Philippines by Boak, Slauson and Anderson. Batay, ha? O alin mga bagay I am Catholic, I am the Lord, I am the gospel, I am the light. Ang aking pagsasalita ay general. Ang batayan nila na mga history, alin man doon. Asia, baka sasabihin niya hindi yun. O, wala tayo doon sa author. Ang idinidiin ko ay ang history, ang kanilang naging batayan. Kay yan man ay kay De La Cuesta o kay Boak, kay Slauson, kay Saide o kanino pa mang mga otoridad sa history. Ang mahalaga, ang idinidiin ko, mga kaibigan, na ang naging batayan nila, na ang malayong silangan ay Pilipinas ay history book. At iyon ay labas sa Biblia ang mga batayan. Ngayon, kung ating tataluntunin, alin kaya yung malayo na tinutukoy dito? Na sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, mayroong kukunin mula sa malayo. Hindi ako babasa sa history book. Dito rin sa aklat ng Gawa na kanilang binasahan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na konteksto. Ano ba ang nakapalibot na salita doon sa talatang kanyang binasa? Dito po mismo sa Gawa 22:21 ay ganito ang ating mababasa. 22:21, narito ang pagsasalita ng mga alagad. At sinabi niya sa akin, yumaong ka, sapagkat susuguin kita sa malayo sa mga hentil. Nakita niyo mga kaibigan, ganyan ang pagbasa. Hindi yung sasabing malayong silangan ay Pilipinas bago yung Pilipinas nasa history book. Ngayon, ang sabi dito, at sinabi niya sa akin, yumaong ka, sapagkat susuguin kita sa malayo. Saan yung malayo? Sa mga hentil. Ngayon, sabi niya, hindi, anya, yung Hudyo at hentil ay natawag na. Kaya ibaan niya yon. Ganun ba? Yung bang kayo at inyong mga anak pinaghihiwalay niya? Ganun ba yon? Tingnan ninyo ang Gawa 2:39. Muli nating babalikan yan. Gawa 2:39. At pagkatapos, sa 17, ibababa lang natin ang pagbasa. Yaan ang tinatawag na konteksto. 17, siya bumasa sa 39. Tingnan ninyo. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at babae ay mga nguhula, at ang inyong mga binata ay makakakita ng pangitain. Ang inyong matatanda ay magsisipanaginip ng mga panaginip. Ano yung hula? Mangyayari sa huling araw. Ibubuhos. Saan? Sa lalaki lang ba? Hindi.
Sa babae lang ba? Hindi. Sa magulang lang ba? At sa mga anak ang wika dito. Kaya ito ay relasyong panlaman na yung kanilang mga anak ay isasama rin naman sa mga kukunin sa makatibagay ng mga Hudyo. At pagkatapos mayroong sa malayo. Saan susuguin sa malayo? Doon sa mga hentil. Kaya siguro naman ay tatanggap si Ginoong Bularan ng adjustment sa puntong ito. Mamaya ay binasa rin niya yung Gawa 20:28. Subalit mayroon akong itatanong sa kanya dito. Kaya that is my stand for my reservation. Dahil itatanong ko sana kanina, subalit ire-reserva ko mamaya sa kanyang pagtayo. Pagkatapos ay nagpatuloy naman siya sa pagsasabi. Ang tunay na reliyon, hindi nagtuturo ng mali. At hindi daw anya nanguhula ng hindi natutupad. Ngayon, sabi niya, eto anya aklat nila. Kagaya nung binasa niya sa Paradise Lost at Paradise Regained. Na sinasabi daw namin do, na ang ibang tupa daw, yun na, pinatutunayan namin, lumitaw, at yun ay Iglesia ni Cristo. Ewan ko, mamaya, patunayan mo, basahin mo, na yung ibang tupa, na yung ibang tupa ay itinuro ng mga saksi ni Jehovah, na yun ay Iglesia ni Cristo na kinaaaniban nila ngayon. Basahin niya mamaya yan. Na itinuro namin na yung ibang tupa sa 1:16 ay ang iglesyang kinaaaniban niya na itinayo ni Ginoong Felix Manalo. Basahin mo mamaya. Wala kang puntos dyan. Sumunod. Sa Jeremias, Kabanata 14, talatang 14, ay ganito ang kanyang sinalita. Nang magkagayo sinabi ng Panginoon sa akin, ang mga propeta ay nanguhula ng kasinungalingan sa aking pangalan. Hindi ko sila sinugo o inutusan ko man sila. At nagsalita man ako sa kanila, sila'y nanganghula sa iyo ng sinungaling na pangitain at ng panghula at ng bagay na wala at ng daya ng kanilang sariling puso. Unang-unang tanong, ano ang patutunayan ng mga saksi ni Jehovah? Patutunayan ng mga saksi ni Jehovah na kami at tunay sa panahong ito, yung kinaaaniban namin. Ngayon, sino ang binabasahan niya ng mga aklat? Sabi niya, kesyo ng hula, si Russell, ng hula si Rutherford. Hindi ko malaman kung nag-i-study na to ng aklat namin Ba't mo ginagamit yon? Alam mo bang gamitin yan? Magko-quote ka ng aklat, puputulin mo. Bakit hindi ka makipag-aral upang ipaliwanag sa iyo ng lubusan kung ano ang kahulugan ng 1914, ng 1975 na tinutukoy mo? Sa ngayon, kung may lakas loob ka na salubungin ang mga argumento ko, ako ang harapin mo at salubungin mo ang mga tekstong ginamit ko. Sinabi niya, nanguhula ng kasinungalingan ng mga propeta. Bakit? Propeta ba ako? Sinabi ko ba sa iyo yun? Nanghula ba ako? Ba't mo babasahin sa akin yan? Ngayon, baka sabihin tatanungin ako mamaya, bakit? Hindi ba totoo? Tinanggap mo na ang iglesia ang itinayo ni Kristo. Yung tunay yun. Ngayon, kung tunay yung itinayo ni Kristo noon, ang patutunayan nila ngayon, ano ang mababasa sa kanilang aklat? Sa kanilang pasugo? Dito ay mababasa natin sa August 1964 ng pasugo. 1964, July, August, page 34. Ayon sa Isaiah 43, 10 at 12, ako'y nagpahayag. Pasugo ito. Ako'y nagpahayag at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo. Kaya't kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Paliwanag nila. Ito'y paliwanag ni Benjamin Santiago, marahil ay tatay noong naka-green. Junior yan Yan.
Ito, ang payag. Okay. Ano ang sabi ng tatay niya? Alin ang gawa ng Diyos na hindi mapipigil kahit pigilin? Ang kanyang ipinahayag na ito'y nauukol sa kanyang gagawing pagliligtas. At ang mga ililigtas niyang ito ay ginagawa niyang mga saksi. Anong sabi? Ang ililigtas niyang ito na mga iglesia ay ginagawa niyang mga saksi. Sabihin niyang mali ang tatay niya, sabihin niyang mali ang kanilang pasugo, makakatabla siya dyan. Pero kung sasabihin nilang tama ang sinasabi ng kanilang pasugo, inamin nila na ang ililigtas ay kinakailangan maging saksi upang magkaroon ng kaligtasan. Ngayon, baka mayroong lakas loob siya natutulan. Meron ka bang mababasa? Meron ka bang mababasa na saksi ni Jehovah sa Biblia? Babasahin ko po. Dito sa Isaiah 43:10 ay ganito ang ating mababasa. Baka sabihin niya, bakit? Ikaw ba yan, kausap? Hindi pa ako gatas noon. Hindi pa ako pinaglilihi noon. Ang pinatutunayan ko lang na ang iglesia o kalipunan na inipon ni Kristo ay pawang ginawang mga saksi ayon na rin sa kanilang paliwanag. Eto ngayon, sa 43:10. Kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga. Ano sabi? Sa mga bansang Israel, kayo ang aking mga saksi. Ay sasabihin, may nabasa ka bang saksi ni Jehovah dyan? Baka tumutol pa tumbasan ko na uli ng pasugo nila. Eto, ang sabi ng kanilang pasugo, Paina 25, Disyembre 1939, 1939 ng kanilang pasugo ni Teodoro Santiago. Ano ang sabi? Isaiah 43:10. Mayroon bang saksi ni Jehovah na binabanggit sa mga talatang ito? Mayroon po. Tunay bang mga saksi ni Jehovah ang ipinakikilala ng nasa mga talata? Tunay po. Kaya, mga ginigiliw namin tagapakinig, sa unang banda ay naibuwal ko at naitayo ko na ang mga lingkod ng Diyos ang nag-aangkin na tunay na iglesia kailan paman kinakailangan sumaksi siya o magpatotoo sa Diyos na kanilang sinasaksihan. At ganun paman ay inaamin nila mismo na ang ito ay pawang mga saksi. Ngayon, mamaya hihintayin ko sa kanyang tayo na salubungin niya ang aking mga argumento na ibinangon sa kanila. Tutulan niya ang kanilang mga pasugo. Kapag tinutulan niya ang isinulat ng kanilang pasugo, makakatabla siya. Sabihin niyang mali ang pasugo, mali si Santiago, mali ang sumulat niyan, tatabla siya dyan. Pero kapag sinabi niya naman na tama ang nakasulat sa pasugo, sa makatuwid, inamin na niya ang paksang aking patutunayan. Na hanggang sa ngayon ay ipinakikita ko, sa umpisa pa lamang, ang bansang Israel ay tinatawag sa gawain nila na sila ay sumaksi. Kung ganon, mamaya ay ipapakita ko naman sa inyo ang iba pang mga katibayan sa kapanahunang ito na nagpapatuloy na ang lingkod ng Diyos ay pawang mga saksi. Yan lang muna ang aking paabot sa inyo. Maraming salamat. Pagbibigyan din natin ang panig ng saksi ni Jehovah ng 2 minutong pagpapahinga para sa ganon ang mga kinakawan ng Iglesia ni Cristo na sa Ginoong Bulacan ang siya namang magkakaroon ng pagkakataon upang magtanong sa kinatawan ng saksi ni Jehovah.
Hello, check. Hello. Ginong Katanes? Gaya po ng inyong nalalaman ay magtatanong ako kay Ginoong Tutanes sa loob ng 5 minuto. Narito ang una kong tanong. Binasa mo kanina ang pasugo sa isang artikulo ni kapatid na Benjamin Santiago at doon ay meron kang nabasang gagawing mga saksi, hindi ba? Meron, binasa mo. Ang nabasa mo ba sa pasugo ay gagawing mga saksi ni Jehova? Ito ang nabasa mo. Hindi. Ang nabasa mo ba ay gagawing mga saksi ni Jehova? Ito, sabi ko kanina, may reservation, mga saksi. Nino, biniti ko. Pero gusto mo, basahin ko ngayon ni Jehova. Walang Jehova doon sa nabasa mo. Ito nga, Hindi. Nabasa mo bang saksi ni Jehova? mga saksi ang binasa ko. Nabasa mo bang saksi ni Jehova? Bakit mo dinadagdagan na hindi ko sinabi? Hindi mo panahon ng pagtatanong. Ang panahon ni sumagot. Huwag kang magtanong. Ikalawang tanong. Huwag kang magdagdag. Ikalawang tanong. Ginamit mo ang artikulo sa pasugo ng unang iglesia ni Kristo ay naglaho. Tutol ka ba dito? Sagot. Saan ako tutol? Tutol ka ba na naglaho ang unang iglesia ni Kristo? Nang lubusan. Tutol ka. Tutol ako na lubusan ng tao. Kung mabasa ko sa aklat ninyo na ang unang Kristiyano ay naglaho, tatanggapin mong ikaw ang sinungaling. Sasagot ako. Ang binasa ko, lubusang nawala ang iglesia ni Cristo. Hindi lang lingkod, ang iglesia ni Cristo. Ngayon, ang basahin niya, lubusang nawala ang iglesia ni Cristo. Ang ibig, hindi ba pag sinabing naglaho, nawala? Ang iglesia, lubusan. Naglaho, Binasa ko. di tinatanggap mo. Lubusan. Hindi, di tumayo na ito doon para dalawa kami. Konting hindikan lang po para may pagpatuloy natin. Pwede magpatuloy na. Nakikiusap po kami kung maaaring konting katahimikan lamang kasi ho may oras na itinatakda para po dito sa katanungan para po hindi masira ang oras natin. Pwede magtanong? Kanina, Ginoong Tutanes, ay kino-question mo ang paggamit namin ng world history at ng Asia and the Philippines na nagpapatotoo na ang Pilipinas ay nasa malayong silangan. Tanong, mali ba na ang Pilipinas ay nasa malayong silangan? Ito ang sagot ko. Kung batay sa Biblia, mali. Pero kung batay sa history, tama. Pero ang history, walang kaugnayan sa Biblia. Kung ang Pilipinas ay wala sa malayong silangan, saang uri ng silangan naroon ang Pilipinas? Okay, sagot. Ikaw na ang nagsabi
Kung batay sa history, ang sabi ko sa kanya, tama. Pero Biblia ang pinag-uusapan, wala sa Biblia. Kaya patunayan mo, sa Biblia na ang malayo sila. Ikaw ang tinatanong ko. Ang Pilipinas ba ay dako o hindi dako? Pwedeng maging dako. Batay sa history. Batay sa history. Ito tanong. Tanong, shh. Ang tanong mo, batay sa Biblia, hindi sa history. Lumalabas ka sa Biblia. Wala na. Yung bang ibang tupa na binabanggit sa 1:16 ay hindi sa kulungan dinadala? Ang tinutukoy ko ay yung pagtuturo ninyo na ang kulungan... Hindi, ang tanong ko'y maliwanag. Yung bang ibang tupa na binabanggit sa 1:16 ay hindi sa kulungan dinadala? Ano dinasagot ko? You missed the point eh. Idiniling ko sa pagtuturo ninyo na yung iba... Ang sabi mo kanina, hindi sa kulungan, kaya yun ang tanong ko eh. Sa kulungan o hindi sa kulungan? Hindi doon sa unang kulungan na itinuturo ninyo na iglesia na nawala. Yun ang tinutukoy ko. Kung babasa ko na sinasabi ninyo sa inyong aklat na ang mga ibang tupa ay sa kulungan dinadala, inaamin mong nagsisinungaling ka. Ito, ang sagot ko. Ang habang ko sa iyo, basahin mo sa aming aklat na ang ibang tupa ay sa iglesia ni Cristo na kinaaniban nyo. Hindi ba yun ang sabi ko? Bakit mo tinuturuan ako kung anong aking itatanong? Ang tungkulin mo'y sumagot, huwag magturo kung ano itatanong. Tanong! Eto, abangan nyo. Hindi palabas to. Sinabi mo kanina na ang malayo na tinutukoy sa gawa 2:39 ay mga hintil na pinagsuguan kay Pablo, hindi ba? Ang sabi ko, doon susuboy sa malayo, saan? Sa mga hindi. Ang tinutukoy ba dyan sa gawa 2:39 na malayo, malayo lang sa dako ng mga Hudyo? Hindi. Malayo lamang ba sa dako ng mga Hudyo? Hindi. Hindi ba totoo na ang nasa malayong tatawagin sa 2:39 ng gawa, malayo na sa dako, malayo pa sa panahon? Save by the bell. Bago, Pwede na ako. hindi na ako may magpapahinga. Sige. Una yung... mga magulang at mga kaibigan, ako po ay nasa ikalawang... wala ba? Wala. Kung inyong napuna ay hinihintay ko sa loob ng 25 minuto, patunayan ni Ginoong Tutanes yung kanyang paksang tinindigan. Na ayon sa kanyang paksa ay patutunayan niya na ang saksi ni Jehovah na kanyang kinaaaniban sa mga huling araw na ito ay bayan ng Diyos at siyang ililigtas ayon sa Biblia. Subalit naubos yung 25 minuto, wala siyang naitayo. Gumamit ng iba't ibang sipi na nito namang tinatanong ko ay hindi malamang kung ano ang isasagot at tinuturuan pa ako kung ano raw ang gusto kong itanong sa kanya. Bueno, kanina ay meron kaming pinag-usapan tungkol sa doon sa 10:16. Hello.
Hello. Hello. Oh, liwanag. Sakit ko, patay mo. Kaya akong gagawin ko. Wala na. Pwede na po ba? Bueno, Panginoon, sa aking unang tayo ay hinahabol niyang pilit yung 10:16. Kung meron akong nabanggit na wala, babasahin ko po yung 10:16. At dahil dito, ako raw ay sinungaling. Ito ho, 10:16 ng Juan. At meron akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Dito po kasi meron nakalagay na hindi. Bet anya, sabi nyo kanina, wala. Sapagkat yung hindi doon, ang katumbas ay wala. Ano ang katunayan? Sana dapat bago siya ng alipusta, ay nagsiyasat muna siya ng iba't ibang sali ng Biblia. Tagalog din, 10:16 ng Juan. Meron akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Dito ang nakalagay ay wala. Isa pa rin sali ng Tagalog, 10:16 ng Juan. May iba pa akong mga tupang wala sa kulungang ito. Hindi namin tinatanggihan na merong nakalagay na hindi. Pero yung hindi doon, ang kasing kahulugan po ay ano? Wala. Tinatanggap ba nila? Opo. Kaya nga sabi nung kanilang aklat, dadalhin noong pang 1914. Bakit? Wala pa nga eh. Yun anyang pa. Nagpunta siya dun sa pa. Hindi ko po naman sinabing yung pa, binasa ko sa Biblia. Kung hindi, kaya ko ginamit yung pa, para lamang patunayan na yun yung ibang mga tupa na wala pa sa kulungan, wala pa nga nung si Kristo narito sa lupa at maging sa panahon ng mga apostol. Ngayon, dadako po ko dito sa aking ikalawang tindig. Ano po ba ang katangian ng mga aral ng Diyos na siya ring dapat makita sa mga aral ng tunay na bayan ng Diyos? Tandaan po natin na ang ikakikilala sa bayan ng Diyos sa aral. Babasahin ko po, unang Korinto 14 at ang talata ay 33. Ganito po ang ating mababasa. 14 at 33. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Ano raw ho ang Diyos ayon kay Apostol Pablo? Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Kaya sa Diyos, wala hong salungatan. Ang aral ng Diyos, hindi salungatan. Pinatutunayan ho ba yan? Maging ng mga nagsasabing sila'y saksi ni Jehovah, pakinggan ho ninyo sa kanilang aklat ang katotohanan na umaakay patungo sa buhay na walang hanggan. Makatwiran niyang magkaroon ng isa lamang tunay na relihiyon. At ang katotohanan ay hindi kailanman nakakasalungat ng sarili. Ano ho ang kanilang patotoo? Kapag kakatotohanan, walang kasalungat na isa pang katotohanan. Gaano man karami ang katotohanan, hindi maaaring magkasalungatan. Kaya nga, kung ang mga nagsasabing saksi ni Jehovah, tunay na bayan ng Diyos, dapat lang na wala tayong masumpungan na mga aklat, mga aral ng saksi ni Jehovah na nagsasalungatan o naglalaban-laban. Wala nga ba? Pakinggan ho ninyo. Babasahin ko. Ano ang nagawa ng relihiyon sa sangkatauhan? 373. Ito po. Bawat isa isa'y duroon dahilan sa pantubos na hain ng walang hanggang Ama na si Jesu Kristo.
Ano roho si Yesu Kristo ayon sa mga saksi ni Jehovah? Walang hanggang Ama. Babasahin ko ang kanilang aklat din nila. Ang katotohanan ng umaakay patungo sa buhay na walang hanggan. Pahina 48. Ang sanggol na ito na si Jesus, hindi ang Diyos, kundi ang anak ng Diyos. Tangina, Ama. Ngayon naman, anak. Magkasalungat o hindi magkasalungat? Dito naman sa hayang maging tapat ang Diyos, pahina 43, pakinggan ninyo. Siya ay ibinangong muli ng Diyos sa walang kamatayang buhay sa langit bilang isang maluwalhating espiritong nilalang. Ayon sa kanila, si Kristo'y binuhay bilang isang maluwalhating espiritong nilalang. Aklat din po nila. Pakinggan ninyo. Ang pagkabuhay na mag-uli ni Jesus. Ano ang nangyari sa katawang laman ni Jesus? Yaoy hindi naging espiritu. Ano ang isa pang napakagulong aral ng mga nagsasabing saksi ni Jehovah? Pakinggan po ninyo. Magpahanggang noong 1918 at kasali na ang kanilang mga kaligaligan noon, ang mga saksi ni Jehovah ay labis-labis pa rin nagtitiwala sa di umano'y pagpapabuti ng ugali. Sila'y malabis pa rin nahilig sa pagsamba sa nilalang. Alagay ko kapatid, hindi pa ito ang dapat kong basahin. Itong 322. O, itutuloy ko lang. Sila'y malabis pa rin nahilig sa pagsamba sa nilalang. Ito na. Kanilang tinatanggap na ang mga pamahalaan dito sa lupa ang siyang nakatataas na mga kapangyarihan na itinalaga ng Diyos sa Roma 13:1. Tandaan ninyo, ang binabanggit daw na matataas na kapangyarihan sa Roma 13:1 ay ang pamahalaan, gobyerno. Yan ang daw pamahalaan at gobyerno sa lupa. Ito naman, itutuloy natin. Noong 1929, ang nagniningning na liwanag ay nahayag. Nang taong yaon, inilathala ng bantayan ang kahulugan ng Roma pangka-13 sa kasulatan. Ipinakilala nila na ang Diyos na Jehovah at si Kristo Jesus at hindi ang makasanglibutang pinuno at mga gobernador ang matataas na kapangyarihan. Magkasalungat o hindi magkasalungat? 1918, ang matataas na kapangyarihan daw ay ang mga pinuno ng gobyerno sa lupa. Pagdating ng 1929, si Jehovah raw at si Kristo ang tinutukoy na matataas na kapangyarihan. Hindi pa yan ang ikagigitla ninyo. Hindi raw gobyerno. Oh, eto, dito sa kanilang buhay na walang hanggan. Ang pananalitang nakatataas, eto, itaas natin. Magpasakop sana ang bawat kaluluwa sa nakatataas na mga kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi dahil sa Diyos. Ang umiiral ng mga makapangyari inilagay sa kanilang kinauukulan, dako ng Diyos. Kaya ang lumaban sa makapangyarihan ay tumatayong laban sa kaayusan ng Diyos. Ang pananalitang nakatataas na mga may kapangyarihan ay tumutukoy sa mga pamahalaang politikal o mga may kapangyarihan ng bayan. Abi, kumbaga sa nagsasayaw ay parang tinikling ang lundag nito. Sapagkat noong pong 1918, kung mapapansin po ninyo,
ang kanilang itinuturo na matataas na kapangyarihan sa Roma 13:1 yung mga pinunong politikal. Binawi nila yon. Mali raw yon. Ang tama raw, yung 1929, si Jehovah raw at saka si Kristo. Pagdating ng 1962, ay binalik sa dati. Dapat ho ba tayong magtaka, mga magulang, kung makita natin napakagulo at mali-mali ang mga aral nitong mga nagsasabing sila raw ay saksi ni Jehovah? Pakinggan ho ninyo, at kanilang aklat ang magtatapat dito sa pahina 192, buhay na walang hanggan. Hindi inaangkin ng mga saksi ni Jehovah na sila'y kinasihang mga propeta. Nagkakamali din sila. Hindi kami may sabi niya. Hindi raw sila kinasihan. Ibig sabihin, walang patnubay, walang pagkasi. Ang tunay na bayan ng Diyos, pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, kung pumatnubay, buong katotohanan. Kaya nga, hindi natin matanggap na ang mga nagsasabing saksi ni Jehovah ay tunay na bayan ng Diyos, sapagkat punong-puno ng kamalian, punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng kasinungalingan ang kanilang mga aral. Ayon sa ating Panginoong Kristo, bakit merong mga taong nahuhulog sa napakaraming kamalian? Bakit merong mga taong maaaring ang gusto ituro ang katotohanan, subalit nasasadlak sa kasinungalingan? Pakinggan ninyo. Dito po sa Mateo 22:29. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila na nagkakamali kayo sa hindi pagkaalam ng mga kasulatan ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Ano ang dahilan? At nasadlak sa malaking kamalian ang mga nagsasabing sila'y saksi ni Jehovah. Sabi ni Jesus, yan ay bunga ng inyong kakulangan ng kaalaman sa mga kasulatan. Kaya kawawa ang mga tao na maaakit ng mga taong ito. Kawawa. Ano ba ang damdamin ng Diyos? Ano ang damdamin ng Diyos sa mga taong ang itinuturo ay kasinungalingan sa halip na katotohanan? Pakinggan ninyo, Jeremias 23 at ang talata ay 32. Ganito ang ating mababasa. Narito, ako'y laban sa kanila na nanghuhula ng mga kasinungalingan. Anong sabi ng Diyos? Narito, ako'y laban sa kanila na nanghuhula ng kasinungalingan. Kaya hindi angkop sa kanila na sila'y tawaging saksi ni Jehovah. Mas angkop na itawag sa kanila kalaban ni Jehovah. Kanina ay tinanong ko, kung natatandaan ninyo, yung bang Pilipinas ay dako? Pwede, sabi niya. Ayoko nang dagdagan. Ayoko nang dagdagan. Sapagkat sinong taong nasa katinuan ng pag-iisip
ang magkakaroon ng lakas ng loob para tutulan ng Pilipinas ay nasa malayong silangan. Alam natin na ang mundo ay hinati. Meron tinatawag na Eastern Hemisphere at Western Hemisphere. Ang Pilipinas wala sa bahagi ng Western Hemisphere, nasa Eastern Hemisphere. At kung anong Eastern, malayo, far east. At for your information, Mr. Tutanes, ang sumulat ng Asia and the Philippines ay si Horacio de la Costa at hindi si Boac, Islawson at Anderson. Alam ninyo, hindi ko na sana gustong ulitin at balikan ang bahaging yan lamang. Nag-aalala ko, gaya nga po ng nasabi ko kanina, noong sinasabi ng kanyang kasama, na si Mr. Tutanes daw, pag tinalo ko ang saksi ni Jehovah sa buong mundo. Ang sabi ko, wag natin pag-usapan yan. Naparito kami, hindi ang layunin namin talunin ang sinuman. Naparito kami para ipagsanggalang at ihayag ang aming pananampalataya para tutulan ang sinumang tao na tatayo sa dakong ito na magtuturo ng kasinungalingan. Kaya ako hindi ako partikular. Hindi ako partikular sa edad ng tao. Partikular ako sa sinasabi ng tao. Matandaman ang tao at nagsasabi ng katotohanan, dapat nating tanggapin. Bata man ang tao at ang itinuturo kasinungalingan dapat itakwil. Saan partikular ang Iglesia ni Cristo? Sa doktrina, sa aral, sapagkat ang tunay na bayan ng Diyos makikilala sa kanyang aral na pinaninindiganan. Binasa ko kanina, ang Israel, bayan ng Diyos. Lahat ng mga nakakaalam ng kasaysayan ng Biblia, tatanggapin ang bayang Israel, bayan ng Diyos. Subalit nang ang Israel humiwalay, kalimutan ang mga tuntunin ng Diyos, itinakwil sila ng Diyos. Kaya nga nabanggit ko kanina, kung yung bayan na ng Diyos, pag hindi sumusunod sa aral ng Diyos, itinatakwil ng Diyos, di lalo na kung nagpapanggap lamang na bayan ng Diyos. Kami bang mga Iglesia ni Cristo ay naninindigan sa aral ng Diyos? Pakinggan po ninyo. Kapag ang pinag-uusapan ay kaligtasan, ano ang aral ng Diyos? Pakinggan po ninyo at ganito ang ating mababasa dito sa Efeso 5:23 MB. Magandang balita. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng Iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Alin po ang ililigtas? Ang Iglesia na katawan ni Kristo, hindi ang saksi. Ang sabi ni Pablo, ang ililigtas ay ang Iglesia, hindi ang saksi. Kaya nga, maging sa panahon ng mga apostol, saan dinadala ang mga tao para maligtas? Pakinggan po ninyo dito sa King James Version 2 at ang talata ay 47. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Na nagpupuri sa Diyos, na nagtatamo ng ng lingap ang buong bayan, at idinaragdag ng Panginoon sa Iglesia, hindi sa saksi ni Jehovah. Sa Iglesia, yung mga dapat maligtas. Biblia yan. Kaya saan inaakit ang mga tao para maligtas?
sa iglesia. Bakit sa iglesia? Sapagkat ang iglesia ang ililigtas. Bakit ho ang iglesia ang ililigtas? Meron siyang babalakang ina dito sa gagamitin kong itong Lamsa version, George Lamsa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan, sa Pilipino na, Gawa 20:28. Nasa kanila hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Alin po ang binili o tinubos ng dugo ni Kristo? Ang iglesia ni Kristo, hindi ang saksi ni Jehova. Saan mababasa na ang saksi ni Jehova tinubos ng dugo ni Kristo? Saan? Ito bang kaligtasan? Ito bang kaligtasan ng mga taong tinubos ng dugo ni Kristo? Ito ba ay isang pananantya lamang? Pakinggan ho ninyo kung gaano katiyak ang kaligtasang matatamo ng tao kapag ang tao ay natubos ng dugo ni Kristo. Roma 5:9 hanggang 10. At ngayon, napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo nang tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan, alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Sa makatwid, nakasisiguro ng kaligtasan ng Iglesia ni Kristo. Kaya kami mga magulang, mga kaibigan, kaya po malalakas ang aming loob. Kaya po malalakas ang loob ng Iglesia ni Kristo. Na sino man, saan man, kailanman, ay aming panindiganan ang aral na aming sinasampalatayanan sapagkat mga aral ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Nakasulat sa Biblia, si Kristo nagtayo ng iglesia. Anong wala sa Biblia? Na si Kristo nagtayo ng saksi ni Jehova. Wala sa Biblia. Anong nasa Biblia? Ang pangalan ng iglesyang ipinangaral ni Apostol Pablo sa Roma 16:16, Iglesia ni Kristo. Nasa Biblia yon. Anong wala sa Biblia? Wala sa Biblia na ipinangaral ni Apostol Pablo, saksi ni Jehova. Wala yon. Nasa Biblia ang tinubos ng dugo ni Kristo, Iglesia ni Kristo. Wala sa Biblia ang tinubos ng dugo ni Kristo, saksi ni Jehova. Wala. Pinatutunayan ba yan? Maging ng mga nagsasabing saksi ni Jehova? Pakinggan ninyo. Merong isa lamang na tanging dako ng kaligtasan. Isa lamang yon. At iyon ay ang pagiging nasa at pananatili sa organisasyon ng Diyos na Jehova. Ang dako ro ng kaligtasan, isa lang. Kailangan naroon ka at nananatili ka sa organisasyon ng Diyos. Alin yung organisasyon ng Diyos? Ang iglesia ay organisasyon ng Diyos na Jehova. Ayon sa kanila, ang organisasyon ng Diyos, iyan ay ang iglesia. Ano pangalan yan? Nagtipon si Jesus ng ilan upang maging tapat na mga tagasunod niya, at sa mga ito, sinimulan ang pagtatayo ng kanyang iglesia na siyang tinawag ang Iglesia ng Diyos na buhay. Alin po ang pangalan? Iglesia ng Diyos na buhay. Alin yung tinutukoy na Iglesia ng Diyos na buhay? Ang tunay na Iglesia ni Kristo ay siyang Iglesia ng Diyos. Kung gayon, paulit-ulit na napatunayan ko mula sa Biblia
at mga aklat ng saksi ni Jehovah na ang tunay na bayan ng Diyos sa huling araw na ito at siyang ililigtas sa araw ng paghukom ay ang Iglesia ni Cristo at hindi ang saksi ni Jehovah. Salamat sa inyo. Isang ilang katanungan kay Ginoong Bularan. Okay, unang tanong, Ginoong Bularan. Ipinakilala nyo sa tao na ang tamang salin sa 1:16 ay wala at hindi sa. Yun po ba ang tamang pagkakasalin sa Biblia? Hindi ko sinabi na ang tama ay wala at mali yung hindi. Ang sinabi ko, mababasa yung hindi, mababasa yung wala. Di sa makatuwid, yung wala at hindi sa, yun ang sinalita ni Kristo sa Biblia. Hindi ko sinabi na ang sinalita ni Kristo wala at hindi. Ang sinabi ko, may salin ng Biblia, mababasa ang wala, may salin, mababasa ang hindi. Pero tinatanggap mo na hindi mo nabasa yung pa sa Biblia. Tinatanggap na o hindi? Wala akong sinabi na ako ay merong binasang pa sa Biblia. Wala yun sa Biblia. Aminado ka. Hindi ko kailangang aminin sapagkat hindi ko naman sinabing nasa Biblia yun eh. Kung sinabi kong nasa Biblia yun, pagkatapos napatunayan mo na wala sa Biblia, dapat kong aminin na wala sa Biblia. Hindi ko sinasabi na yung pa nasa Biblia, kaya wala akong dapat aminin. Tanungin naman kita, Wala. mababasa ba sa Biblia yung pa? Tanong, sasagot ka lang kung mababasa o hindi. Ito ang aking sagot, ano? Mababasa o hindi? Ang aking mga argumento hindi nakasalig sa pa. Hindi nakasalig sa pa. Sunod na tanong, kung hindi nakasalig sa pa, ang sabi ng inyong tinatawag na pasugo, ang sabi ni Kristo, mayroon pa siyang ibang mga tupa. Panahon ng pagtatanong. Ito nga, question. Oo, tanong, sige. Sabi ng kanilang sinuna, sinabi daw ni Kristo na mayroon siyang ibang mga tupa na wala pa sa kulungan. Sa makatuwid, tinutularan mo itong nakasulat dito. Na? Wala pa sa kulungan ang nakasulat doon. Sabi ko nga sa iyo kanina pa, kung ikaw ay marunong umintindi, Tinatanggap mo yung pa ay wala sa talata ng Biblia. Na kaya ko ginamit yung pa para patunayan, kanginang-kangina pa. eh, umamin siya. Sunod na tanong. Tinatunayan mo sa Biblia na ang malayong silangan ay Pilipinas. Hindi po ba? Ang katuparan, ito sagot ko, ang katuparan ng tinutukoy sa Isayas 43:5 na malayong silangan ay Pilipinas. Kaya ang hamon ko, tutulan mo na ang Pilipinas ay nasa malayong silangan. Tanong, hindi ba pinatunayan nyo na ang malayong silangan ay Pilipinas ayon sa Biblia? Hindi ba? 1914 pa. Pinatunayan mo. 1914 pa. Pinatunayan niya. Ayun, kung pinatunayan niya sa Biblia na ang malayong silangan ay Pilipinas, saan talata sa Biblia sinasabi na ang malayong silangan ay Pilipinas? Basahin mo, tamad ka. Ayun, ang saksi. Pinatunayan niya sa Biblia. Basahin mo ngayon. Basahin mo, Ginoong Bularan. Mula sa Biblia na ang malayong silangan Time out muna kayo na yung tao. Time out muna tayo, masyado ho tayong maingay, hindi ho magkakaintindihan ang dalawang nag-uusap. Hey, dalawa. Sandali lang. I-time out mo muna. Naka-time out muna. Maliwanag ang sagot ko po.
Teka muna, wag na kayong nakikiusap kami na bayaan yung kami na lang ang mag-usap para maging maliwanag po ang pag-uusap. Na ang sabi ko, maliwanag ang binitiwan ko. Ang katuparan ng malayong silangan na binabanggit sa Isaiah 43:5 ay ang Pilipinas. Ito ang hamon niya sa akin. Basahin ko sa Biblia, ang Pilipinas ay malayong silangan. Basahin mo ngayon. Ayun, sandali lang, ha? Sabi ko time out eh. Sabay tayo nga. Tuloy na. O sige, tutuloy ko. Basahin mo ngayon. Ang pangalang Pilipinas, Talata lang. Pakisabi yung talata. hindi, ito pa. Sabi mo nga, may premise eh. Ito premise. Bago natin pabigat, tandaan ninyo. Ito premise. Pakilaw ng premise, babasahin niya. Ang pangalang Pilipinas, pangalang artipisyal. Ang pangalang katutubo, malayong silangan. Sumasagot pa ako. Kapag ka ipinilit ng aking kaibigan na basahin ko sa Biblia ang pangalang Pilipinas, lalong napatutunayan, mangmang na siya sa Biblia, mangmang pa sa kasaysayan ng kanyang bayan. Bakit? Bakit pagka hinanap ang pangalang Pilipinas? Bakit pagka hinanap? Yan. Magandang hapon ho, uli sa inyo lahat. Muli buwan, kung sana ho, makisama tayo at magbigay ng kunting paggalang sa ating po mga maginong nagbibigay ng kanilang mga panayam. Sa kanilang po pagbibigkas ng kanilang pagpapaliwanag, sa kanilang kapaliwanagan, nakikiusap po ang pamunuan na huwag po natin gawing sanang parang entablado ng tanghalan na tayo'y nakihiyawan, tayo po'y nagkakantyawan, at tayo po ay nagpapalakpakan, o kung hindi, kung ano po ang sinisigaw natin sa mga nagsasalitang mga ginoo dito sa ibabaw ng entablado. Talagang nakikinig at nauunawaan nyo, isa-isip nyo na lang po, itanim nyo sa inyong mga puso at isipan kung alin-alin dito sa dalawang mag-inon to ang nagpapaliwanag ng buong katotohanan. Kaya kung maaari po, kung nais nyo magpapatuloy po tayo, magpalakpakan tayo, hindi na tayo mag-iingayan na uli. Maraming salamat po sa inyong mga palakpakan. Alam po namin na kayo po ay nakikiisa at sana po umpisahan na po natin ang pagbigay galang sa susunod pag magbibigay ng kanyang kapaliwanagan. Hindi ho tayo mag-uumpisa hanggat hindi ho kayo nakikiisa para po mapakinggan natin ang kapaliwanagan ng susunod na magsasalita. Tinatawagan po na po si Ginoong Totanes, mag-uumpisa na po tayo. 25 minutes po ulit ito. Maraming salamat, kagalang-galang na konsehala sa kaayusan na itinawag pansin ninyo. Bueno,
tinatawanan ninyo, pinapalakpakan ninyo, humihiyaw kayo doon sa salitang wala, yun ba ang pinapalakpakan ninyo? Ngayon, kung hindi iyon ang pinapalakpakan, bakit kayo nagsisigawan habang tinatanong yon? Tingnan natin ngayon kung alin ang dapat ninyong bigyan ng pansin. Siya na rin ang umamin, hindi raw mababasa sa talata ng Biblia yung salitang pa. Sa makatuwid, aminado siya. Sa makatuwid, aminado siya na nagdadagdag siya sa salita na nakasulat sa santong sulat, ang Biblia. Tandaan ninyong mabuti, inamin niya na hindi mababasa sa talata ng Biblia yung pa. Bakit ko idinidiin ang salitang pa? Kung kayo ay nakakaintindi, ang sabi niya, ako daw ay mangmang. Tingnan natin kung sino ang mangmang. Pareho ba sa inyo yung wala at wala pa? Pag sinabing wala, it is a conclusion of a term sa makatid bagay. Period. Wala doon. Pag sinabing wala pa, kama pa lamang na ang ibig sabihin ay hinihintay pa, subalit wala pa roon. Magkaiba o hindi? Magkaiba yan. Sino ngayon ang mangmang sa atin? Yung pa mo o yung hindi sa? Okay. Sumunod. Nasa sa inyo yun. Sumunod. Kung natatandaan ninyo, ang sabi ko sa kanya, pinatunayan mo sa Biblia na ang malayong silangan ay Pilipinas, hindi po ba? 1914 pa daw pinatunayan niya na noon na nangyari. Ang tanong ko, saan talata ngayon sa Biblia mababasa na ang malayong silangan ay Pilipinas? Premise. Ikaw may sabi, premise. Pagkatapos ng premise, may nabasa bang talata na ang malayong silangan ay Pilipinas? Wala. Ngayon, ano ang hamon ko sa kanya? Kung siya'y talagang lalaki, ang sabi ko, basahin niya, hindi ba? Bakit hindi niya binabasa? Natatakot siya? May itinatago ba siya? Ngayon, sinabi niya kanina na Ginoong Tutanes, hindi kay Boa, kay Isloson, kay Anderson, kay De La Costa. Ang tanong, Biblia ba yon? Nananatili, history pa rin yon. Niliwanag ko sa iyo kanina, kay Boak man yan, kay Isloson man yan, kay De La Costa man yan. Ang mahalaga, ibinatay mo ang iyong paninindigan labas sa Biblia. Subalit ikaw ay magtataguyod, sabi mo, sa iyong paksa, batay sa Biblia. Labas sa Biblia yon. Di wala ka puntos doon. Sumunod. Kung natatandaan ninyo ang hamon ko, sabi ko, Ginoong Bularan, kung may lakas loob ka sa mga argumentong ibinangon ko, salubungin mo, patunayan mo na mali ang mga patotoong binasa ko. Anong ginawa niya? Sinalubong ba niya ang binasa ko dito sa Security and Exchange Commission na ang nagtatag ng samahang ito ay si Ginoong Felix Manalo? Sinalubong ba niya? Hindi, sapagkat hindi niya kayang harapin ang katotohanan na ang nagtatag ng iglesia sa Pilipinas noong Hulyo 27, 1914 ay si Ginoong Felix Manalo at ang kanyang mga kasama. Uulitin ko. Naririto sa mga tuwid. Ang sabi dito, that the pastor is authorized to organize local committees of this association. Ang mga pastor ay binigyan ng karapatan na magtayo ng lokal na mga komitiba ng asosasyon. Tandaan ninyo, ang mga lokal na ministro binigyan ng katungkulan na magtatag ng local committee sa asosasyon. Sino ang nagtatag ng asosasyon? That the founders of this association are Felix Manalo,
Pedro Inocencio, Atanasio Morte, at iba pa niyang mga kasama. Ngayon, dadagdagan ko ngayon, ang bigat ng kanilang problema, hindi nila masagot, dodoblehin ko pa ngayon. Narito ang labas ng kanilang pasugo. Ito ay sulat ni Tomas Katangay. Marso, Abril 1984, ganito ang sinasabi. Marso, Abril 1984, pakilista lang po ni Tomas Katangay. Hence, a church established by any other founder means a bogus or false church. Ano ang sabi rito? Ang sinumang magtayo at magtatag ng iglesia na bukod sa itinayo ni Kristo ay peke at huwad, bogus and false church. Ano ang sabi ng pasugo nila? A church established by any other founder. Kapag merong ibang founder, ito ay peke at huwad. Ano ang sabi doon sa kanilang rehistrasyon? The founder, ang sabi nila, any other founder ay false at bogus. Sino ngayon ang nagparatang sa kanilang sarili na sila ay huwad at hindi tunay? Hindi ba sila rin? Sabagat may ibang founder, si Ginoong Felix Manalo, sa makatuwid, bogus at false church sila. Pagkatapos, tinanong pa ako, ang sabi niya, anya, yung bang nabasa mo doon sa tatay niya, saksi ni Jehovah? Yan ang sabi niya. Bakit? Wala bang nabasang saksi doon? Siya na rin ang umamin, mayroon, ngunit wala yung Jehovah. Sa makatuwid, kung mabasa ko ang pangalang Jehovah na siyang Diyos at siya na inyong tinatangkilik at kinikilala na tunay na Diyos, unaamin mo ngayon na ito ay saksi ng Diyos. Ngayon, babasahin ko, si Jehovah ang tunay na Diyos. Dito, sa kanilang pasugo, ay ganito ang ating mababasa. Baka sabihin salita ko lang buti na yung pasugo rin nila. Heto, ang Diyos ng matandang tipan. Gregorio Nonato, pahina 39, March 1970. No? Marso 1970. Ito ang mababasa natin sa ating pasugo. Sa saling ito ng American Standard Version, ay tinitiyak sa atin na ang nagbigay ng 10 utos sa bundok ng Sinai ay ang Diyos na tinatawag na Jehovah sa wikang Hebreo, sapagkat ikaw ay aming Ama, bagaman hindi kami kinikilala ni Abraham, hindi kami kilala ni Israel, ikaw o Jehovah ay aming Ama, aming manunubos mula na walang pasimula, siya mong pangalan. Komento nila, maliwanag din sa talatang ito na ang salitang Jehovah ay hindi tumutukoy kay Kristo, kundi sa Ama lamang na siyang tunay na Diyos. Ano ang sabi ng kanilang pasugo? Ang Jehovah ay hindi tumutukoy kay Kristo, kung hindi sa Ama lamang na siyang tunay na Diyos. Tama ba o hindi? Sa makatuwid, saksi kay ni Jehovah. Okay. 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 Thank you. Thank you. Oh, ngayon, Ginoong Bularan, kumampi na sa amin. Iglesia kayo, saksi ni Jehovah. Maraming salamat. Kaya lamang, Ginoong Bularan, mukhang kulangan na ituro ninyo. Umamin na sila, mga saksi ni Jehovah. Oh, binabawi nyo ngayon. Okay. Ngayon. Okay, thank you, thank you. Ngayon, maraming salamat sa magandang patutong ito. Pagkatapos,
tingnan natin kung tatanggihan nila na ang mga ministro ay pawang mga saksi. Tama naman po yung inyong sagot eh. Tama iyon. At iyon ay aking sinasang-ayunan. Narito po, thank you po. Narito po ang isang patutuo ko na tama po ang inyong kasagutan. Ito ay pasugo pa rin, Disyembre 1939. Ang sabi dito ay ganito, page 26. Pakinggan po ninyo mabuti. Kaya tama ang inyong sagot at aking sinasang-ayunan. Si Jesucristo, ang mga apostol, ang kanilang mga katulong, si Pablo, si Timoteo, si Tito, Filemon, at ang kanilang mga kasama, ang mga ito ang inilagay ng Diyos na mga tagapangasiwa sa unang panahon ng Iglesia ni Cristo. Sumunod, sa huling araw na ito, ay ang kapatid na Felix Manalo, ayon naman, ang lahat ng mga ministro at ang lahat ng mga ministrong kanyang katulong sa gawain, ayon naman sa huling binabanggit na Apokalipsis, ang mga binabanggit sa itaas, ang siyang mga saksi ng Diyos na ipinakikilala ng Biblia. Sa mga tuwid, inaamin nila si Kristo, ang mga apostol, ang mga alagad, si Ginoong Felix Manalo, ang mga lokal na mga ministro ay pawang mga saksi ng Diyos na siyang ililigtas ng Diyos. Bakit mo ngayon tinututulan na ang saksi ni Jehovah ay tunay? Mamaya, ibuwal mo ang mga pasugo ninyo. Sinabi ko, sabi ko sa iyo, tutulan mo, hindi ba? Sabihin mo, mali, hindi ba? Bakit hindi mo masabing mali? Sabagat maliwanag ang pagkakaulat, ang ililigtas niyang mga ito ay ginagawa niyang mga saksi. Kulang pa ba ang patotoo na ang saksi ay liligtas? Sila na rin ang nagsabi ng puntong ito. Pagkatapos, sinabi niya na ang dapat na itawag dito kalaban ni Jehovah. Nasabi niya. Bakit? Sino ba ang kumakalaban kay Jehovah? Heto, naririto sa kanilang pasugo. Babasahin ko pa rin. Gregorio Nonato, pasugo, Marso, Abril, 1981, page 50. Ha? Gregorio Nonato, pasugo, Marso, Abril, 1981, page 50. Maging ang mga dalubhasa sa Biblia ay nagpapatotoo na ang pangalang Jehovah ay hindi siyang tamang kumakatawan sa pangalan ng Diyos. Sino ang lumalaban sa pangalan ni Jehovah? Sila at hindi kami. Bakit sasabihin mo kami ang laban kay Jehovah? Kayo ang hindi nagpapakilala kay Jehovah. Kayo ang laban kay Jehovah. Ngayon, bawiin mo yan. Ipakilala mo si Jehovah. Sumama ka na doon sa iyong mga membro. Sila'y saksi na ni Jehovah. Sumama ka na ngayon. Ngayon, napansin nyo marahil na wala siyang ginawang pagtutol sa stand ko. Anong ginawa niya? Ang mga saksihan niya, salungatan. Sabi rito sa aklat, ganito. Sabi rito, ganito. Bakit? Ang sabi niya, salungatan. Alam ba ninyo kung ano ang tinatawag na salungatan? Okay, kung alam nyo, ito yon. Kapag ka ang isang aral at isa pang aral ay itinurong magkasabay, salungatan yon. Subalit, kung ito ay hindi magkasabay, hindi salungatan yon. Ngayon, ito, ang huli kong babasahin sa inyo. Ilang minuto ba? 7. Kapag ka ba magkasalungat, ito ba'y sa dyablo? Okay, salamat. Ngayon, babasa ako sa kanilang pasugo, magkasalungat sa makatuwid sa dyablo. Aaminin nyo ngayon yan. Narito ang kanilang pagpapahayag sa 1:16.
Pakinggan ninyong mabuti ang aking babasahin. Ang isa ay sulat buhat dito sa 1:16. Chopilo Ramos Sr. Tandaan ninyo, Chopilo Ramos Sr. August 1970, page 21. Alin ang kulungan ayon sa pagpapakilala ng Biblia? Tandaan ninyo. Sabi dito, alin ang kulungan ayon sa pagpapakilala ng Biblia? Sagot, ang kasulatan na kinasiya ng Diyos sa makatuwid bagay, ang banal na kasulatan. Tandaan ninyo mabuti. Ang sabi ni Chopilo Ramos, alin ang kulungan? Ito daw, ang banal na kasulatan, ang Biblia. Okay, yan ang sabi. Ang kulungan ay ang Biblia. Tandaan ninyo, pag magkasalungat sa Diablo, ang sabi nyo ngayon, sabi ni Ramos, pagkakulungan, Biblia. Ito naman ang sabi ni Tomas Katangay. Pasugo, May, June 1981. Default ang kulungan within which the other sheep of Christ are to be brought, na kung saan ang ibang tupa ni Kristo ay dadalhin, ay ang Church of Christ, ang Iglesia ni Kristo. Ano ang sabi? Ano ang sabi ni Katangay? Ang kulungan ay ang Iglesia ni Kristo. Ang sabi ni Ramos, ang kulungan ay Biblia. Magkasalungat o hindi magkasalungat? Niloloko nyo sarili nyo. Nasa sa inyo yun. Tandaan ninyo. Tandaan ninyo. Ngayon, kaya nga, mamaya, tugtog niya, sayaw niya. Kung gusto niya ng salungatan, mamaya, dadagdagan ko pa yan. Pero, papaalalahanan ko, si Ginoong Bularan, hayamang huling tayo na niya ang susunod. At ako'y marami pang reserba dito eh. Ngayon, sana naman, Ginoong Bularan, salubungin mo ang mga argumento ko. Tutulan mo upang nang sa ganon, maibuwal mo ang itinitindig ko. Buhat na rin sa inyong mga pasugo upang nang sa ganon, makatabla ka naman. Wala akong pinipili kay bata, kay matanda. Ang mahalaga, ang sabi niya, nagsasalita ng katotohanan. Ngayon, kung sabi mong mali ang sinasabi ko sa pasugo nyo, tutulan mo. Ngayon, papakinggan ka ng madla. Sabihin mo sa kanila, ipaliwanag mo ang lahat ng aking binasa at susundan kita. Mamaya, tatanungin kita tungkol dyan. Basta pansamantala, nananatili, ipinabasa ko, saksi ang ililigtas, at pagkatapos, sino ang sasaksiyan? Ang Diyos na tunay sa makatuwid baga ay si Jehovah. Kaya, hindi totoo na ang mga iglesia na tinutukoy sa talata ay kumakapit sa kanila, sapagkat ang Iglesia ni Kristo na binasa nila doon ay yung unang siglo. Wala silang naitatayo. Ang patutunayan nila ay ang Iglesia ni Kristo na kinaaaniban nila ngayon at hindi noon. Sa makatuwid, lahat ng mga talatang binasa niya na kung saan ay may salitang Iglesia, hindi nakapagpatotoo sa kanilang paksa, kung hindi nagpatotoo doon sa unang iglesia na itinuturo nila na lubusang nawala iyon. Subalit, nananatili na ang iglesyang ito ay ginagawang mga saksi magpahanggang ngayon. Yun muna at maraming salamat muli. Tinatawagan ko na po si Ginong Bularan para ho sa kanyang pagtatanong.
Ginoong Tutales, sinabi po ninyo kanina na ang tinatawag na salungatan ay ang pagtuturo ng magkaibang aral sa magkasabay na pagkakataon, hindi po ba? Sinabi ko. Pwede po bang magturo ang isang tagapangaral sa isang pagkakataon ng magkasalungat? Yun ang nga tinatawag na huwad eh. Pagka magkasabay na itinuro ng isang tagapagturo. Ang isang tagapagturo ba, ang isang tagapagsalita, kamukha ninyo, pwedeng magsalita ngayon sa isang pagkakataon ng magkasalungat na bagay? Yun na nga eh. Kapag huwad, makapagsasalita na sa lugar. Pero kung hindi huwad, Pag ba sinabing magkasabay, may nauna o may nahuli? simple tanong na yan. Oh, kaya nga, pag ba sinabing magkasabay, ang ibig sabihin eh, may una, may huli, o magkasabay? Sinagot mo na, magkasabay na, itatanong mo pa kung may nauna. Klaseng tanong yan. Sa makatwid, para po sa inyo, Ginoong Tutales, ang isang tao pwedeng magsalita ng isang pagkakataong magkasabay ng magkasalungat. Pwede yun, yun nga yung huwad eh. Ano? No- noong 1918, hanggang noong 1918, hindi po ba totoo na itinuturo ninyo na ang nakatataas na kapangyarihan tinutukoy sa Roma 13:1 ay ang gobyerno dito sa lupa? Wala akong itinayong gano'n. Bakit mo tinatanong sa akin yan? Hindi po ba ito ay inyong aral? Subali, kaya na, Hindi. Aral niyo o hindi niyo aral? subalit sa kaayusan ng debate, Lahat ba ng... ang sumasagot ako, Wala akong tanong eh. Wala akong tanong eh. bakit mo kami nasasagot? Wala. Kaya nga ayaw kita nang pasagutin eh. Para ho maging maayos ang ating magpupulong kung ano ho ang tanong siya ho ang sasagutin. At sana ho maging at magalang ang ating pong pagtatanungan sapagkat po ang ating pong tinatalakay ay ang kaliwanagan kung ano po ang paksa na ating pong pinag-uusapan. Time out ano. Salamat po salamat. Mag-iusap po sa inyong nasa harapan kung maaari po iwasan natin yung anong isigaw-sigaw para Oo. maiwasan ang initan ng ulo dito sa mga dalawang. Napakaganda nung panawagan ni Konsehala na magkaroon tayo ng paggalang. Kaya nga pinupupuko siya eh. Gusto ko lang na ipakita sa kanya na turuan ako ng good manners and right conduct. Buti natin ito ka. Okay, thank you. Wala na ata. Oh, ito. Pwede na? Pwede na yung computer. Pwede na ba? O, sige. Ginoong Tutanes, tinatanggap po ba ninyo ang nakasulat sa Efeso 5:23 na ang ililigtas ni Kristo ay ang iglesia na katawan niya? Tinatanggap po ba ninyo yan? Gaya ng nabanggit ko, ayaw ko lumabas sa rules ng debate. Ang rules ng debate, Hindi, sumagot lamang kayo, Ginoong Tutanes. Tinatanggap ba ninyo ang nakasulat sa Efeso 5:23 na ang ililigtas ni Kristo ay ang katawan o iglesia? ito ang sagot ko. Magtatanong ang tagapagtanong ayon sa itinayo mo. Huwag mo ako- Hindi mo binabasa yan. Bakit mo? Time out. Sandali lang. Ano po? Sandali lang. Mga magulang, wag na kayong meron lang akong gustong linawin. Humihingi ako ng pahintulot kay Konsehala. Ano po? Sandali lang po, ho. Nalimutan lang po ng aking kausap na ang paksa at ang aming... Sandali lang po. Na itong aming paksa ay combined topic. Magkasamang paksa na at the same time,
ako ay magtatayo at ako ay maggigiba. Ngayon, gusto kong turuan ni Ginoong Tutanes na hindi raw ako nakakaintindi ng rules and regulation ng debate. Ang totoo wala ka pang itinatayo Maghiwalay na tayo Hindi ba? At saka, sandali lang po, no? Para mo maging malinaw ang ating rules, magkakaroon tayo ng 3 minutes break para pag-anuhin natin itong ano. Tsaka meron lang akong gustong linawin dahil sa maaaring mamaya, maghumingi pa tayo ng time out. Oras ko dahil sa humingi ako ng time out, nagsasalita siya. Hindi ho ba ini malaking kabastusan? Hindi sa gano'n. Sinasabi ko sa'yo, magkaroon na. Hindi pa nung nagpagtatanong time out ako Bakit? May pinirma ba tayo kayo? Walang ganyan na. Ilang minutes ba ng process? Siya magtatanong. Konting katahimikan na lang mo kasi pag mayroong katanungan sa kanila, kung medyo maingay mo tayo, hindi mo sila masyadong nagkakaintindihan. Kaya pakiusap po, makinig na lang muna tayo sa kanilang katanungan. Binibigay ko na mo ang panimula. May 3 minuto pa hong natitira kay Ginoong Bularan para ho sa pagpapatuloy niya ng kanyang katanungan. Gusto kong ulitin ang aking katanungan, Ginoong Tutanes. Tinatanggap po ba ninyo na hindi na o hindi? Tinatanggap po ba ninyo o hindi na ang ililigtas ni Kristo ayon sa Efeso 5:23 sa Magandang Balita Biblia ay ang Iglesia